Survival movies naman tayo. Malaking halaga ng pera ang napanalunan ng isang military veterans as settlement sa kanyang yumaong anak. Naging dahilan kung bakit naging target siya ng mga magnanakaw. By the way, yung military veteran na pinag-uusapan natin isang PWD. Bulag na siya. Isang grupo nga ng magnanakaw ang pumasok sa bahay ng military veteran na ito. Ang hindi nila alam, hindi na sila makakalabas ng buhay pag pumasok sila sa lugar na yon. Very satisfying yung ending ng movie na to. Ma-Israel, ika nga. Akala mong tapos na yung movie, nagkakamali ka. Meron pa, kumbaga twist after twist. Ang ganda rin ng mga fight scene dito, mapapasabi ko na lang, yun na yun. Wag mo munang i-scroll, meron pa. Yung character pa rin nung military veterans na bulag ang gumanap dito. This time, may anak na siya. Dahil sa isang circumstances, napilitan itong military veteran na ito na magtago sa isang isolated na kabundukan. Ito niya nga pinalaki at tinuruan ang kanyang anak para sa mga survival skills. Spoiler alert, hindi niya po totoong anak yan, adopted niya lang. Dumating yung time na yung tatay ng batang ito or yung totoong tatay ng batang to nakalaya na mula sa bilangguan. Siyempre, ang una niyang ginawa hinanap niya yung batang to. Hinanap niya yung kanyang anak, hindi para palakihin at mahalin at alagaan, kundi para kunin yung organ nito at i-donate sa sinasabi niyang mama ng batang ito. Sa una, hindi alam ng batang ito na iyon yung original plan ng kanyang tatay. Pero maririnig niya mag-uusap ang kanyang tatay at ang kanyang nanay. Kaya syempre, medyo na-shook yung bata. At dito, mapipilitang lumaban yung bata. Pero syempre, dahil nga bata siya, medyo underestimate siya nung mas matanda sa kanya. Hanggang dumating to si veteran para iligtas siya at tulungan siya. Kung gaano kataas yung level ng intensity ng Don't Breathe 1, ganon din yung Don't Breathe 2. So, hindi ka talaga madidisappoint dito sa movie na to. Pareho po palang available to sa Netflix. Panoorin nyo na lang.